Magandang araw mga ka-noodles! Bago natin umpisahan ang ating video ay iniimbitahan ko kayo na i-click ang aking subscribe button at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga video. China sinusubukan umano e-hack ang mga website ng pamahalaan ng Pilipinas, Digital Advocacy Network nag-udyok ng pagsusuri. Isang digital advocacy network ang nagpahayag ng pag-aalala hinggil sa serye ng mga pagsusubok sa seguridad sa ilalim ng ilang mga website ng pamahalaan ng Pilipinas. Nagbabala na ang mga cyber attack na ito ay maaaring suportado ng Estado ng China. Iniulat ng Kagawaran ng Teknolohiyang Impormasyon at Komunikasyon, DICT, na ang kanilang mga domain ang naging target, kasama ang mga sistema ng Overseas Workers Welfare Administration, Philippine Coast Guard, at opisyal na website ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang mga pagsusubok sa seguridad ay itinuturing na nagmula sa mga Internet Protocol, IP, address na matatagpuan sa China, nagdudulot ng mga pag-aalinlangan hinggil sa potensyal na partisipasyon ng Estado. Binigyang diin ni Ronald Gustilo, ang tagapagtaguyod ng Digital Pinoys, ang pangangailangan ng masusing investigasyon, lalo na't patuloy ang tensyon sa pagitan ng Maynila at Beijing sa West Philippine Sea. Ipinahayag ni Gustilo ang pangangailangan para sa pamahalaang Pilipino na pagtuunan ng pansin ang posibilidad na ang mga cyber attack na ito ay maaaring inoorganisa ng gobyernong Chino. Sinabi niya, ang pamahalaan ay dapat suriin kung ito ba ay isang atake na suportado ng Estado dahil kung gayon, dapat itong magdulot ng, sa minimum, isang diplomasyang protesta. Nagpahayag ng pag-aalinlangan si Gustilo hinggil sa pagkakataon na ang mga atake ay nagtutugma sa mas mataas na tensyon sa West Philippine Sea na nagpapahiwatig na ito ay hindi lamang basta kahulugan. Bagamat kinikilala ang posibleng pinagmulan ng mga cyber attack mula sa China, ipinunto ni Gustilo ang pananagutan ng mga opisyal ng pamahalaan. Binigyang diin niya na ang mga ahensyang apektado ay dapat sana'y mas handa, lalo na't may mga naganap ng insidente ng cyber breach sa mga gobyernong site. Binanggit ni Gustilo ang nakaraang data breach na nangyari sa talaan ng Philippine Health Insurance Corporation, PhilHealth, at ipinahayag ang kanyang pagkadismaya. Sinasabi, nakakalungkot at nakakabahala na tila hindi natutunan ng mga ahensyang ito ang kanilang leksyon. Hindi ito katanggap-tanggap na bagong insidente. Sa kakaharap ng alegasyon ng state-sponsored cyber attacks sa Pilipinas, lumalakas ang panawagan para sa komprehensibong pagsusuri. Nagbabala ang Digital Advocacy Network na ang pagpapabaya sa issue ay maaaring magdulot ng diplomatikong epekto, at nananawagan sa mga otoridad na panagutin ang mga responsable sa pagtiyak ng cybersecurity ng mga ahensyang pampamahalaan. Pinatutok ng kamakailang mga pagsusubok sa seguridad ang mga patuloy na hamon sa pagpoprotekta ng sensitibong impormasyon at naglalantad ng pangangailangan para sa mas pinatibay na mga hakbang sa cybersecurity sa loob ng pamahalaan ng Pilipinas. Maraming salamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang aking video, paki-click ang like and share button at kung hindi ka pa nakasubscribe ay i-click mo na rin ang subscribe button at ang ating notification bell para lagi kang updated sa aking mga upload.